Kabanata 2251. Hinawakan ni Freya ang kamay ni Didi. Halika na, pumasok na tayo sa bahay para kumain. Alas 9 ng gabi, umuwi si Colton. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang katulong na naglilinis ng hapagkainan. Mr. Goldman, bumalik ka na. Isang mahinang ugong ang isinagot niya at tinanggal ang kanyang tali. Nakauwi na ba si Didi? Matagal nang pinabalik ni Miss Southern si Miss Didi. Sinabi ni Miss Pruitt na bumuti ang gana ni Miss Didi matapos lumabas para makipaglaro kay Miss Southern. 2 mangkok ng kanin ang kinain niya ngayong gabi, ibig sabihin, nagsaya si Miss Didi. Huminto siya saglit. Sa pagkakaalam ko, hindi naging maganda ang gana ni Didi. Hindi lang siya pamayat, medyo malnourished din siya. At labis na nag-aalala si Freya sa kanyang kalagayan. Sinubukan niyang maghanap ng makakapagpagaling kay Didi. Ang gusto lang niyang makita ay si Freya na hindi masyadong mag-alala sa kanya. Umakyat siya, dumaan sa kwarto ni Didi, at narinig niya ang tawa na nagmumula sa loob. Siya at si Freya iyon. Ang batang lalaki na nakipaglaro sa iyo, tinanong mo ba ang kanyang pangalan? Nakahiga si Didi sa kama, hawak ang teddy bear, at nag-isip sandali. Tinatawag siya ng mga batang iyon na Connor, ngunit hindi ko natanong ang kanyang pangalan. Hindi mahalaga, magkakaroon ka ng higit pang mga bagong kaibigan sa hinaharap. Napatingin si Didi sa kanya. Tita Freya, pwede bang hindi na ako uminom ng gamot? Natigilan si Freya ng ilang segundo. Tumingin siya kay Didi, nagtaas ng kamay, at hinaplos ang pisngi niya. Sabi ko naman sa'yo diba, hindi mo kailangang uminom ng kahit anong pills kung ayaw mo. Niyakap ng mahigpit ni Didi ang teddy bear sa kanyang mga braso. Kung ganoon ay hindi ko na ba makikita si Dr. Bluman? Nakakatakot siya. Biglang nalungkot si Freya at nagtanong, nang maalala ang paalala ni Cameron, binisita ka ba ngayon ni Dr. Bluman? Nang dumating si Cameron para sunduin si Didi at ilabas, natutulog pa ako. Sinabi sa akin ng kasambahay na naghihintay si Didi kay Cameron sa bakuran, at nasaksihan din niya ang pagtatagpo ni na Jessie at Cameron. Nang sabihin sa akin ni Cameron na mag-ingat kay Jessie, halatang halata na kahit papaano ay binigay na ni Jessie ang sarili sa harap niya. Tumango si Didi. Tanong ni Freya, may sinabi ba siya sa iyo? Hinaplos ni Didi ang malambot na teddy bear at sumagot ng totoo. Sabi niya, alaga lang ako dito. At itatapon mo ako sa oras na maipanganak mo ang sanggol. Agad na nabaling ang tingin ni Freya. Maingat na tanong ni Didi, Tita Freya, itatapon mo ba ako? Kalokohan. Hinawakan ni Freya ang kamay niya. Hinding-hindi kita itatapon. Magkaroon man ako ng baby in the future, you'll still be my Didi. Kaya, ay panggako mo sa akin, huwag mo nang pakinggan ang kalokohang ito. Kung may iba pang magsasabi sa iyo ng parehong bagay, maaari mong palaging ipaalam sa akin, okay? Tumango si Didi nang walang alam. Ngayon matulog ka na. Sinuyo siya ni Freya. Pumikit si Didi. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay na makatulog siya, pinatay ni Freya ang ilaw sa bedside table, bumangon, at lumabas ng kwarto. Dumating siya sa master bedroom, at sa pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Colton na nakaupo sa kama. Nagulat si Freya, umuwi ka na. Tumugon siya ng huni, tinanggal ang botones ng kanyang mga sampal, at nagtanong sa paus na boses, nagsaya ba si Didi ngayon? Isinara ni Freya ang pinto. Oo, dinala siya ni Cameron sa zoo, at nakilala niya ang ibang mga bata at nagkaroon din ng mga bagong kaibigan. Lumingon siya, tinitigan si Colton, at mahinahong sinabi, mula nang dumating si Cameron dito, mas nakangiti na si Didi kaysa dati, kaya sa tingin ko ay hindi na niya kakailanganin ang paggamot ni Dr. Bluman, ibibigay ko sa iyo ng diretsyo. Wala akong tiwala sa kanya. Kahit naisipin ni Colton na hindi ako makatwiran o hindi ako naiintindihan, hindi ko naiiwan si Didi sa ganoong uri ng tao. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumagot si Colton, okay. Nagulat si Freya at bahagyang nagulat. Sumasang-ayon ka ba dyan? Kabanata 2252. Tumayo si Colton at huminto sa harapan niya. Basta masaya ka sa desisyon mo. Nanginginig ang pilikmata ni Freya. Colton, ginagawa mo ba iyon para lang mapasaya ako? Pumayag lang ba siya sa hiling ko dahil ito ang magpapasaya sa akin? Niyakap siya ni Colton, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat, at bahagyang gumalaw ang kanyang mahigpit na nakaawang na labi. Pasensya na. Sa katunayan, narinig na niya ang lahat ng nasa pintuan na siya.
Noon pa man ay pinagdududahan ni Freya si Jessie, pero ako naman, lagi kong iniisip na problema ni Didi. Di naman kasi ako nagtitiwala kay Jessie. Kaya lang wala akong tiwala kay Didi. Didi has acted very much before, so I've been very vigilant of her, lalo na ngayong buntis si Freya. Kaya, ang lahat ng naisip ko ay si Freya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ni minsan ay hindi ako naghinala na maaaring ito ang problema ni Jessie. At para bantayan ng isang bata, talagang kinwestiyon ko ang intensyon ng bata dahil lang sa ginawa niya noon, na bumubuo ng isang layer ng katigasan ng ulo, pagtatangi, at diskriminasyon. Tinutuyan niya ang sarili sa loob. Pagkatapos ng ginawa ko, wala akong karapatang magreklamo kay Freya kapag si Didi lang ang iniisip niya. At paano ko makikilala ang aking sarili sa mga nanakit kay Didi? Nang makitang isinandal niya ang kanyang ulo sa gilid ng kanyang ulo at nanatiling hindi pangkaraniwang tahimik, lumingon si Freya upang tumingin sa kanya. Colton, okay ka lang ba? Inilayo niya ang kanyang ulo para iwasan siya, at parang paus ang boses niya. Ayos lang ako, alis muna ako at maliligo. Ikaw, dapat kang magpahinga ng maaga. Saka siya naglakad patungo sa banyo. Medyo natarante si Freya. Anong nangyari sa kanya? Si Freya ay buntis at palaging inaantok, kaya mabilis siyang nakatulog. Nakatulog siya halos kaagad pagkatapos nakahiga. Naglakad si Colton sa gilid ng kama na nakasuot ng pantulog, tumayo ng mahabang panahon sa tabi ng kama, kinuha ang kanyang cellphone, at lumabas ng silid. Lahat ng ginawa niya ay napakagaan lang sa takot na magising siya. Dumating siya sa balkonahe, at ang malamig na simoy ng hangin sa huling bahagi ng taglagas ay dumampi sa kanyang maikling buhok. Ang ekspresyon na bahagyang natatakpan ng anino ay mukhang madilim at mabagsik habang dinampot ang kanyang cellphone at dinadial ang numero ni Leonardo. Si Leonardo, na nagising sa kalagitnaan ng gabi, ay sinagot ang tawag ng may kalituhan. Sino ito? Ako ito. Nang marinig ang pamilyar na boses, napatingin si Leonardo sa caller ID at biglang bumungon sa kama. Mr. Goldman, ikaw, okay na ba ang lahat? Titingnan mo ang lahat ng nakaraang medical na record ng pagbisita ni Jessie Bluman bukas, kasama ang lahat ng ospital kung saan siya nagtrabaho bago ito, at alamin kung bakit siya umalis. Saglit na natigilan si Leonardo at may gustong sabihin, ngunit ibinaba na ng kabilang partido ang tawag. Napasabunot siya sa buhok. Tinawagan ba niya ako sa kalagitnaan ng gabi para lang dito? Ang pagiging katulong ay talagang isang malaimpyernong karanasan. Kailangan ko pang sagutin ang mga tawag ng amo ko sa kalagitnaan ng gabi. Humiga siya at agad na nakatulog ulit. Kinabukasan, madaling araw. Tumalikod si Cameron at nakaramdam ng kaunting init. Gusto niyang itulak ang kanyang kumot para makalayo sa pinagmumulan ng init ngunit napagtanto niyang hindi niya ito magagawa. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malaking lalaki na nakahiga sa tabi niya, nagulat siya sa loob ng kalahating segundo, at agad na umupo. Wayne Goldman. Nakatagilid si Wayland habang ang isang kamay ay nakasandal sa kanyang templo, ang maitim na velvet na damit na pantulog ay bahagyang lumuwag sa kanyang neckline, at siya ay mukhang sobrang matamlay. Pumunta ako para tawagan ka para mag-almusal ngunit nakita kitang mahimbing na natutulog na parang baboy, kaya hindi ko natiis na istorbohin ka. Okay lang sa akin ang pagpapatawag mo sa akin para mag-almusal, pero ikaw, umakyat ka talaga sa kama ko. Wala ka bang kahihiyan? Hinailan niya ang kumot at binalot ang sarili dito. Bagaman magkasama sila sa isang kama sa maliit na nayo ng pangingisda sa East Islands, iba ang sitwasyon noon. Higit pa rito, ang lalaki ay nakatitig sa kanya na parang isang hayop na nakatingin sa isang piraso ng laman. Pumikit siya, napahiga lang ako sa kama mo. Hindi pa ako nakikialam sa'yo kaya relax ka lang. Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita, at namumula ang kanyang mga pisngi na parang sesubog na. Agad niyang dinampot ang kanyang unan at sinimulang hampasin siya. Wayne Goldman, papatayin kita. Kabanata 2253. Parang parihabang tokwa ang una na tumama sa katawan ni Wayland. Hindi rin masakit at hindi rin makati. Hinawakan niya si Cameron gamit ang kanyang malaking kamay, hinayla siya, gamulong, at umupo sa kanyang katawan. Natigilan si Cameron, at halos agad-agad na nawala ang pagmamataas na ipinalabas niya ngayon. Binalaan niya siya sa isang duwag na paraan, ikaw, huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Bahagya siyang nagtaas ng kilay at inilapit ang kalahating pulgada sa mukha niya. Napakalapit nito sa kanya kaya ang hininga nito ay humahaplos sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ba ikaw ang maalamat na Mr. Souther na kilala sa kanyang katapangan?
Pilit siyang ngumiti. Hindi. Ako ay isang napakamahiyain na babae. Parang malapit ng damay kitang labi nito sa tenga niya. Anong kinakatakutan mo? Hindi mo ba sinabi kay Didi na hindi ako kakain ng iba kapag nasa sasakyan tayo noong isang araw? Kinagat ni Cameron ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga pilikmata ay kumikibot. Ang kanyang puso ay kumakatok sa kanyang dibdib, sa sobrang lakas ng kabog. Tinitigan ni Wayland ang kanyang mukha at pinunasan ang mga sulok ng kanyang mga labi gamit ang kanyang mga daliri, at naramdaman niya ang pagtaas ng temperatura sa paligid sa makitid na espasyo. Nang makitang papalapit na siya ay napapikit ng mariin si Cameron. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya ay nagbigay ng isang namamaos na tawa, at ang kanyang mga labi ay damapo sa kanyang noo. Oras na para bumangon. Kaagad pagkatapos noon, umupo siya, inayos ang kanyang pantulog, bumaba sa kama, at lumabas ng kwarto. Binuksan ni Cameron ang kanyang mga mata at napatulala. Kakaalas niya lang. Hinaplos ni Cameron ang kanyang noo, at may bakas pa rin ang natitirang init. Agad niyang sinubsob ang mukha sa unan sa hiya. Cameron Southern, gumising ka, huwag kang mabihag sa kanyang hitsura. Inayos ni Cameron ang sarili at bumaba. Nagpalit na ng damit si Wayland. Nakasuot siya ng suit at leather na sapatos, mukhang solemn. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang formal na estilo ng buhok. Mukha siyang mature, mabagsik, matalas, at makapidyo hiningang gwapo. Napagtanto din ni Cameron na ang suot niyang kamiseta ay ang binili nito sa kanya. Kinuha siya ni Wayland ng isang mangkok ng berry oatmeal. Wala ka bang balak na samahan si Didi ngayon? Halika at kumain ka muna. Hinailan niya ang upuan, umupo, kinuha ang kutsara, at hinalo ang oatmeal. Anong mahalagang okasyon ang dinadaluhan mo ngayon? Inangat niya ang tingin niya. Ito ay isang board meeting lamang. Oh, bakit nagtatanong? Natatakot ka bang lumabas ako at makipaglokohan sa ibang babae? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita at oatmeal. Sinong mag-aalala na magpakatanga ka sa ibang babae? Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Tumawa si Wayland. Kung gagawin ko ang lahat ng gusto ko, papapasukin mo pa rin ba ako sa bahay? Nakangiting sagot niya, maaari ba akong magkaroon ng anumang kontrol sa iyo? Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri at inilagay sa ilalim ng kanyang baba. Kung gayon, gusto mo bang kontrolin? May implicit na kahulugan ang nasa ilalim ng tanong. Ibinaba ni Cameron ang kanyang ulo para kainin ang kanyang oatmeal. Sino ba ang gustong mag-control? Ikaw. Ngumiti siya at walang sinabi. Pagkatapos mag-almusal, kinuha niya ang kanyang windbreaker, naglakad patungo sa pasukan, huminto sa kabinet ng sapatos, lumingon, at tinitigan siya. Cameron. Tumingin si Cameron sa kanya. Anong gusto mo? Kumaway ito sa kanya, sinenyasan itong pumunta sa kanya. Lumapit si Cameron sa kanya, napahawak siya sa kanyang mga bisig ng hindi inaasahan, at nagulat siya. Nang makitang itinuturo ni Wayland ang kurbata sa kanyang leeg, malinaw na kasing linaw ng araw ang kanyang intensyon. Kumaibat ang sulok ng labi niya. Nabali ang iyong mga kamay. Hinaplos ni Wayland ang kanyang mga labi at marahang hinaplos ang mga iyon. Huwag mong kalimutan na ako ang nagbabayad sa iyo ng sweldo mo. Nawala nang masabi si Cameron. Pag nabayaran ko na ang utang ko, babalikan ko talaga siya. Tinulungan siya nito sa kanyang kurbata. Biglang kinurot ni Wayland ang kanyang baba, inangat ang kanyang mukha, at tinatakan ang kanyang mainit na labi. Gusto siyang itulak ni Cameron ngunit pinigilan niya ito. Sa susunod na segundo, sinipsip niya ang kanyang leeg ng biglaan, at isang pag-alog ng kuryente ang tumama sa gulugad ni Cameron habang tinutulak siya nito palayo. Wayne Goldman, ikaw. Nang masulyapan ang hiki na iniwan nito sa kanyang leeg, kumaibat ang mga sulok ng labi nito. Napakaganda, mukhang perpekto. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at umalis na maganda ang kalooban. Sa Black Gold, lumabas si Wayland sa elevator at bumangga kay Leonardo sa koridor. Si Leonardo ay may hawak na isang stack ng mga dokumento sa kanyang kamay at tumungo. Mr. Goldman, sinulyapan niya ang mga dokumentong nasa braso niya. Ang kumpanya ba ay may napakaraming agenda na dapat harapin? Natigilan si Leonardo ng kalahating segundo at agad na sumagot, hindi ito ang mga gawain ng kumpanya. Ito ay impormasyon tungkol kay Miss Bluman. Kabanata 2254. Hinaplos ni Wayland ang dial ng kanyang relo gamit ang kanyang mga daliri at itinaas ang kanyang tingin. Hindi ba siya ang psychologist? Mukhang nadiskubre niya na may mali. Bulong ni Leonardo, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Mr. Goldman.
Siya ang nagtanong sa akin na tingnan ang background niya. Napangiti si Waylan. Kung gayon, may nahanap ka ba? Hindi pa. Pagkatapos sumagot sa tanong, may naisip si Leonardo at huminto ng ilang segundo. Ngunit si Miss Bluman ay madalas na pumupunta sa kumpanya kamakailan tulad ng isang beses bawat 2 hanggang 3 araw. At iyon ay medyo kakaiba sa akin. Napapikit si Waylan. Simula kailan nagsimulang kumalat ang chismis tungkol kay Freya sa kumpanya. Natigilan si Leonardo at pinag-isipan ito ng mabuti. Tungkol dito, kinwestiyon ni Mr. Goldman ang mga tao sa lahat ng mga departamento, at inangkin nila na ang mga alingaungaw ay kumakalat sa paligid mula noong kalahating taon na ang nakakaraan. Kaya lang, hindi sila naglakas loob na pag-usapan ang tungkol sa kanila noong nandito kami ni Mr. Goldman. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka, Mr. Goldman, bakit mo ito tinatanong sa akin? Tinapik siya ni Waylan sa balikat at nagbigay ng buntis na ngisi. Panahon na para maghukay ng mas malalim sa buhay ni Dr. Bluman. Tandaan na huwag gugulatin ang iyong target sa panahon ng iyong pagsisiyasat. May napagtanto si Leonardo at tumango. Naiintindihan. Itinalak ni Waylan ang pinto ng administrative office. Bahagyang nakasandal si Colton sa sopa habang nakahiwalay ang mga paa, nakalapat ang mga siko sa tuhod, at nagsalubong ang mga daliri habang malalim ang iniisip. Hanggang sa lumapit si Waylan ay nagtaas siya ng ulo. Waylan. Umupo si Waylan sa tapat niya. Nagsisimula ka na bang magduda sa babaeng iyon ngayon? Tumugon siya ng mahinang ugong, ibinaba ang tingin, at nag-alinlangan. Dama po ang tingin ni Waylan sa tasa ng tsaa sa mesa. Hindi kita sinisisi. Tutal, ang gusto mo lang ay pagalingin si Didi. Hanggat ang doktor ay may sapat na karanasan at may mahusay na resume upang patunayan ito, walang sino man ang mag-iisip na tingnan kung anong uri sila ng tao. Waylan. Gumalaw ang mga mata ni Colton. Mukhang may nagawa akong mali. Parang ako ang may kagagawa ng lahat ng ito. Inabot ni Waylan ang kamay niya sa balikat niya. Lahat ng tao nagkakamali. At least makakabawi ka na ngayon. Umiwas siya ng tingin. Natatakot si Didi sa akin. Napangiti si Waylan. Ano sa mundo? Napakahirap ba para sa iyo na itapon ang iyong pagpapahalaga sa sarili at humingi ng tawad sa isang bata? Ikaw ay isang tao na malapit ng maging isang ama. Kung hindi mo pa rin alam kung paano suyuan ang isang bata, masama iyon. Tinakpan ni Colton ang kanyang noo. Nagpunta ka dito para lang kutsain ako, hindi ba? Tumawa ulit si Waylan. Suyuan mo na lang siya gaya ng ginawa mo noong ginawa mong mali si Daisy noon. Babae din si Didi. As long as you put some effort and thoughts into it, there's no girl in this world who can't be coaxed. Inilayo niya ang mukha niya. Si Freya ay tiyak na isa sa kanila. Please put coaxing her when she's feeling down or upset side. She will straight up give me her signature mean look kapag nangyari iyon. Kinalikot ni Waylan ang tasa ng tsaa sa mesa at nginisyan. Dapat si Freya, siya talaga. Kung ang babaeng nakatayo sa kanyang posisyon ngayon ay ibang babae, malalaman mo ba kung ano ang pakiramdam na magbasa ng silid at matuto kung paano suyuan ang isang babae? Kapag nakapagpakita ka ng masamang mukha, kailangan mo rin siyang payagan, at tiyak na isa siyang gagawa nito. Sa palagay ko, ang babaeng hinding-hindi magbibigay sa iyo ng anumang mukha at magpapahirap sa iyo sa isip, ay ang babaeng kailangan mo. Sa iyong buhay, natigilan si Colton. Nandito ba siya para i-comfort ako, o para mas lalo akong pakiligin? Kasabay nito, sa Sivio Villa, itinali ni Cameron ang isang silk scarf sa kanyang leeg. Nakaupo siya sa sala habang may hawak na tasa at naghihintay hanggang sa bumaba si Didi. Tita Cameron. Ngumiti si Cameron at iniunat ang kanyang mga braso palabas. Iniyakap ni Didi ang sarili. Niyakap ni Cameron ang kanyang maliit at malambot na katawan, at ang kanyang puso ay nasa bingit ng pagkatunaw. Gusto mo pa bang pumunta sa parehong lugar para maglaro ng soccer ngayon? Masaya siyang tumango. Oo, ngumiti si Cameron at sinabi, okay, pagkatapos ay aalis tayo pagkatapos mong sabihin sa iyong Auntie Freya na sasama ka sa akin. Bumaba si Freya, at tumakbo si Didi palapit sa kanya. Tita Freya, maaari ba akong lumabas at makipaglaro kay Tita Cameron ngayon? Sinulyapan ni Freya si Cameron at tumawa. Siyempre, pumunta at magsaya, ngunit mag-ingat. Tumayo si Cameron at hinawakan ang kamay ni Didi. Kung gayon ay umalis na tayo. Kabanata 2255. Pinagmasdan sila ni Freya na lumabas, at nakangiting sinabi ng kasambahay sa kanyang tabi, mukhang gusto talaga ni Miss Didi na makipaglaro kay Miss Southern.
Dagdag pa niya, naniniwala ako na bubuksan ni Miss Southern ang puso ni Miss Didi. Lumabas ng courtyard sina Cameron at Didi, at sumakay ang dalawa sa kanyang sasakyan. Sa oras na ito, tahimik na sumunod ang mga taong nakaupo sa isang kotse na nakaparada sa hindi kalayuan matapos makitang umalis ang kanilang sasakyan. Nagpatugtog si Cameron ng nursery rhyme kay Didi sa kotse at binigyan siya ng Barbie doll na inihanda niya para sa kanya sa kotse. Umupo si Didi sa backseat at halatang nakaagaw ng atensyon niya ang magandang Barbie doll sa kanyang kamay. Tumingin si Cameron sa rearview mirror at ngumiti. Didi, gusto mo ba ng Barbie dolls? Itinaas niya ang kanyang ulo. Oo, natutuwa akong marinig iyon. Biglang may pumasok sa isip niya, at nakangiti siyang nagmungkahi. Didi, paano kung pumunta ka at tumira sa akin ngayong gabi? Marami akong binili na laruan para sa iyo. Kasama si Didi sa paligid ng villa, hindi na maglalakas loob si Wayne na gumawa ng anumang hakbang sa akin, hindi ba? Napaisip si Didi ng ilang segundo. Kailangan kong humingi ng pahintulot ni Auntie Freya para dyan. Napangiti siya. Okay, pwede mo siyang tanungin kapag nakabalik na tayo. Paglingon niya sa kanan, nakita niya ang isang kotse na sumusunod sa kanila sa rearview mirror. Pinaikit ni Cameron ang mga mata at tinapakan agad ang accelerator. Ako ang nagmamaneho ng kotse ni Wayne, at ako ay napakaingat sa daan. Pero ayos lang kung masira o masira pa. May pera siya, pero hindi option ang takutin si Didi. Matapos tingnan muli ang kotseng sumusunod sa kanila, sinusundan nga nila sila. Tumalikod si Cameron at pinaandar ang sasakyan sa tunnel. Agad na bumagal ang sasakyan at sinundan din sila sa lagusan. Bahagyang kumaibat ang sulok ng lobby niya. Iyan ay kawili-wili. Didi, ituloy mo na ang paglalaro ng Barbie doll sa kotse mamaya. Hindi ka dapat umalis sa kotse bago ako bumalik dito. May problema akong dapat lutisin. Tumagilid ang ulo ni Didi at masunuri na tumango. Okay, hininto ni Cameron ang kotse sa loob ng tunnel, pinalakas ng kaunti ang volume ng musika, binuksan ang double signal, binuksan ang pinto, at bumaba ng kotse. Huminto din ang sasakyan sa likuran nila, at may iilang kabataang thug na bumaba sa sasakyan. Akala nila ay nasira ang sasakyan niya at gusto silang pigilan at humingi ng tulong. Oh, Binibini, nasira ba ang sasakyan mo? Tulungan ka naming ayusin ito. Bago pa man niya matapos ang pangungusap, hinawakan na siya ni Cameron sa kwelyo, yumuko ang kanyang mga tuhod, at sinipa siya sa pandiya. Ang lalaki ay nanginginig mula ulo hanggang paa, at ang kanyang ekspresyon ay labis na binaluktot. Nang makita ito ng ibang mga lalaki, agad silang sumugod, ngunit hinarap silang lahat ni Cameron ng walang labis na pagsisikap at napatumba silang lahat sa 2 o 3 suntok. Hinawakan niya ang isa sa mga lalaking nagpakulay ng blonde sa kanyang buhok, idiniin ito sa talukbong, kumuha ng butterfly knife, kinalikot ito, at sinaksak ang dulo ng talam sa pagitan ng mga daliri ng lalaki. Nanginginig sa takot ang blonde na lalaki. Huwag, please huwag mo akong patayin. Maawa naman kayo. Lumapit sa kanya si Cameron. Tell me, bakit mo kami sinusundan? Napalunok ng laway ang blonde na lalaki at nagmamadaling sumagot, may humiling sa amin. Ang kailangan lang naming gawin ay paalisan ka at ang batang babae na iyon. Ginagawa namin ito para lang sa pera. Akala nila orihinal na ang trabaho ay pagkidnap ng isang babae at isang bata. Hindi man lang sila nagdala ng lalaki paglabas nila, kaya lakad lang sa park. Pero sinong makakaalam na, napakalakas ng babaeng ito. Hinawakan ni Cameron ang kanyang buhok at inangat ang kanyang mukha. Babae ba ang amo mo? Napakasakit ng anit ng blonde na lalaki kaya malapit na siyang tumulo. Ang alam ko lang ay lalaki ang nag-hire sa amin. Hindi rin natin talaga siya kilala. Ganon ba? Pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang contact information ng lalaki. Natigilan ang blonde na lalaki. Kinalikot ni Cameron ang kutsilyo sa kanyang kamay at nagbigay ng mapang asar ng ngiti. Kung tatanggi kang makipagtulungan, puputulan ko na lang isa-isa ang mga daliri mo. Okay. Ibibigay ko sa'yo. Kabanata 2256. Agad na kinuha ng blonde na lalaki ang kanyang phone at hinanap ang mobile number. Kinuha ni Cameron ang phone at tinignan ito. Isang lalaki ang biglang umatake sa kanya mula sa likod, pero parang bug zone ng hangin ang sipa niya sa gilid ng ulo nito. Ang lalaki ay lumipad ng ilang talampakan pabalik at sa sobrang takot ay nanatili siya sa lupa at hindi nang ahas na bumangon. Pinagpapawisan ng bala ang blonde na lalaki. Ang babaeng ito ay mabisyo. Kabisado ni Cameron ang numero at saka tumingin sa lalaki.
Noong nagsimula ako, naglalaro ka pa ng dumi. Hindi mo ako sasalakayin ng ganoong kaayla hilakbot na kasanayan. Nanginginig ang blonde na lalaki at napaluhod. I'm sorry, ito ay isang pagkakamali. Hindi na natin uulitin. Ibinalik ni Cameron sa kanya ang kanyang telepono. Sinubukan niyang kunin, ngunit binawi ito ni Cameron. May oras ka ba? Nataranta ang blonde na lalaki. Anong gusto mo? Kung gagawin mo, manatili at magtrabaho para sa akin. Kung tatanggi ka, iniangat ni Cameron ang kanyang kamao, at pumutok ang kanyang mga buko. Agad namang tumayo ang lalaki. Oo, may oras ako sir. Sa serbisyo mo. Tara na. Tumalikod na si Cameron para umalis. Tumingin ang blonde na lalaki sa kanyang mga kaibigan, na nasa lupa. Nagpanggap silang patay at binati siya ng swerte sa kanilang mga mata. Matagal nang naghihintay si Didi sa sasakyan hanggang sa umupo si Cameron sa backseat kasama niya. Biglang sumakay ang blonde na lalaki sa driver's seat. Nang makita niya ang logo ng sasakyan, pinagpawisan ang kanyang mga kamay dahil iyon ang unang pagkakataon na kapag maneho siya ng mamahaling sasakyan. Sinaman siya ng tingin ni Cameron. Magmaneho ng ligtas, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Ngumiti ang lalaki. Sure, sir. Gagawin. Pagkatapos noon, awkward niyang tinanong, saan tayo patungo, sir? Citizen Park. Sige. Curious na tumingin si Didi kay Cameron. Sino siya? Hinawakan ni Cameron ang kanyang buhok. Siya ang driver natin ngayon, West. Pinagdikit ng lalaki ang kanyang mga lobby. Hindi West ang pangalan ko, sir. Sinaman siya ng tingin ni Cameron. Ang pangalan mo ay West kung sasabihin kong West. Ang duwag na lalaki ay nagsabi, sige, ang pangalan ko ay West. Nang makarating sila sa Citizen Park, nabangga ni Didi ang isang grupo ng mga lalaki na naglalaro ng soccer. Lumingon si Connor Heigl at nakita si Didi, saka kumaway sa kanya. Hoy, Didi. Lumingon si Didi kay Cameron na parang humihingi ng permiso. Ngumiti si Cameron at marahan siyang itinulak pasulong. Sige kung gusto mo. Ngumiti siya at tumakbo papunta sa kanila. Sinubukan ng blonde na lalaki na tumakas habang siya ay ginulo, ngunit isang maliit na bato ang lumabas sa kung saan pagkatapos niyang gumawa ng ilang hakbang, tumama sa kanyang mga binti, at siya ay nahulog. Nag-cross arm si Cameron at tumayo sa likuran niya. Sinusubukang tumakas, dahan-daang lumingon ang blonde na lalaki at takot na takot. Sir, hi, kailangan ko lang pong pumunta sa banyo. Napangisi si Cameron. Hold it in. May mga tanong ako sa iyo. Isang lamigang damaloy sa likod ng gulugad ng lalaki. Samantala, nagmamadaling pumunta si Leonardo sa Asperia, kung saan nagtatrabaho si Jessie, upang malaman ang higit patungkol sa kanya. Nakita ng ilang nurse kung gaano siya kagwapo, kaya interesado sila. Kaibigan ka ba ni Jessie? Mukha siyang hindi mapakali. Hindi kami magkakilala sa ganoong paraan. Siya lang ang psychologist ng anak ng pinsan ko. Matagal na naaabala pa rin ang bata, kaya hindi siya nagpatuloy bagkus ay pinagmasdan niya ang kanilang mga ekspresyon. Napalingon sa kanya ang isang nurse na umiinom ng tubig. Hindi namin siya masyadong kilala. Bakit hindi mo tanungin si Dr. Jeff Fordson? Kabanata 2257. Oo, laging umaarte si Jessie Bluman na parang nasa itaas namin, mga nurse. Ayaw niyang maglaan ng oras sa amin ngunit medyo malapit siya sa mga doktor mula sa surgery department. Napapikit si Leonardo sa pag-iisip. Mukhang hindi naman masyadong mataas ang tingin ng nurse kay Jessie. Alam mo ba kung bakit siya nag-resign? Tumawa ang nurse, dahil kay Dr. Jeff Fordson. She's his ex, and they were together for half a year. Narinig kong sinabi niya na bumili siya ng bahay sa gitna ng Asperia para magpakasal sila, pero buntis si Jessie. Sinabi niya na kanya ang bata, ngunit alam naming lahat na siya ay nasa night shift sa buong buwan at walang oras upang makita siya. Imposibleng kanya ang bata. Pagkatapos malaman ni Dr. Jeff Fordson ang tungkol doon, nagkaroon sila ng malaking away, at pagkatapos ay huminto siya. I guess she was feeling guilty. Kumunat ang noo ni Leonardo. May problema ba sa ibang pasyente niya? Sumagot ang nurse, walang anumang issue sa mga session niya. Maraming tao ang humingi ng therapy mula sa kanya. Oo nga pala, karamihan sa mga kliyente niya ay mga babae, karamihan ay mga may bahay na may depresyon. May naalala ang isa pang nurse at sinabing, nabalitaan ko na ang isa sa kanila ay mula sa Baseburg, nasa 40s. Ang kanyang asawa ay nasa industriya ng F&B at medyo may kaya.
Naghinala siya na ang kanyang asawa ay nagkakaroon ng relasyon, kaya ang kanyang mental na estado ay hindi ang pinakamahusay. Madalas niyang binisita si Jessie at medyo malapit sa kanya. Bibigyan niya siya ng ilang daang dolyar sa bawat pagkakataon. Tinanong ni Leonardo, alam mo ba ang kanyang pangalan? Hindi ko matandaan ang kanyang pangalan, ngunit narinig kong tinawag siya ni Jessie na Mrs. George. Tumigil sa pagtatanong si Leonardo at lumabas ng ospital. Pagkasakay niya sa sasakyan ay napaisip siya sa sinabi ng mga nurse. Umalis si Jessie sa ospital kalahating taon na ang nakalilipas, na nangangahulog ang dumiretso siya sa Baseburg pagkatapos noon. Nalaman pa niya na naghahanap si Colton ng isang psychologist. Sinabi ng nurse na buntis si Jessie, ngunit hindi ito ganoon ang hitsura. Sa nakalipas na kalahating taon, iyon ay tila nagpapahiwatig na siya ay nagpalaglag. At si Mrs. George, bakit parang pamilyar iyon? Narinig na niya noon ang pangalang iyon. May sumagi sa kanyang isipan, at nabigla siya. Hindi kaya napakalaking pagkakataon. Nang hapong iyon, sa Citizen Park. Napagod si Didi matapos tumakbo kasama ang kanyang mga kaibigan at nagpapahinga sa isang bench habang hinihintay ang pagbabalik ni Cameron. Lumapit si Connor at inabot sa kanya ang isang kono. Kinuha niya ito. Salamat, Con. Umupo siya sa tabi niya at nagtanong, hindi pa ba bumabalik ang nanay mo? Huminto si Didi, pagkatapos ay sumagot, hindi ko siya nanay. Siya, kaibigan ko. Napakamot ng ulo si Connor sa kahihiyan. Oh, kaibigan mo siya. Akala ko siya ang nanay mo. Tumingin si Didi at hindi nagsalita. Ang lahat ng iba pang mga bata na ito ay may mga magulang na susando sa kanila, ngunit hindi pa niya nakilala ang sarili niyang mga magulang. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang nakatayo sa malapit at tumawag. Young Master. Tumango si Connor. Tumayo, at sinabi kay Didi. Nandito na ang mayordomo ko, kaya kailangan ko nang umalis. Laro ulit tayo next time. Tumango si Didi. Lumapit si Connor sa matandang lalaki, hinawakan ang kamay nito, at naglakad palayo. Ang araw sa gabi ay sumikat sa damuhan, habang ang parke, na puno ng tawanan, ay unti-unting tumahimik. Kabanata 2258. Si Didi ay nakamasid habang ang kanyang mga kaedad ay umalis kasama ang kanilang mga magulang. Napahawak siya sa kanyang kono at mukhang dismayado. Nakarinig siya ng mga yabag na papalapit at napalingon siya at nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala na nakatayo sa tabi niya na mukhang madilim. Napatayo siya sa takot. Natambo siya sa lupa dahil bigla siyang sinampal ng babae. Nalaglag ang ice cream niya sa lupa at nahalo sa putik. Hindi siya binitawan ng babaeng iyon at napahawak sa buhok niya na parang baliw na babae. You little bitch, nahuli na rin kita. Paano mo naaakit ang mga lalaki sa edad na ito? Walang hiya ka kasing nanay mo. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sinipan ng babae si Didi na napaiyak sa sakit na para bang sinasaktan ng lola. Unti-unting nawala ng pag-asa ang kanyang mga mata at nagsimulang lumabo. Makalipas ang ilang sipa, hindi pa siya tapos at napaupo siya at nasakal ang leeg niya. Halos malagutan ng hininga si Didi. Pagbalik ni Cameron, nakita niya iyon at sumugod siya para sipkay ng babae sa lupa. Paus ang boses ni Didi dahil sa pag-iyak, nanginginig ang katawan. Tinulungan siyang tumayo ni Cameron. Didi, tumayo ang babaeng iyon at tinuro si Cameron. Ikaw yung babaeng nanligaw sa asawa ko. Ipinanganak mo ang bastos na ito at sinabi sa aking asawa na makipaghiwalay sa akin, tama ba? Tuturuan kita ng leksyon at papatayin ng mga babaeng sumisira ng pamilya. Sinugod ng babae si Cameron, ngunit hinawakan siya ng huli sa kanyang balikat at inihagis sa lupa. Napaungon sa sakit ang babae habang sinisipa siya ni Cameron. Lumapit si Cameron, hinawakan siya sa kwelyo niya, at sinimulan siyang sampelan. Nasa asylum ka, hindi bagay sa amin ang panloloko ng asawa mo. Nagsimulang damyugaw ang bibig ng babae habang nanginginig. Ikaw sinaktan mo ako. Sinampal ulit siya ni Cameron. Malinaw na ba ang iniisip mo ngayon? Nabigla ang babae sa kanyang bangis. Halatang namamaga ang mukha niya. Ipinakita ni Cameron sa kanya ang isang mobile number na nakasave sa kanyang telepono. Alam mo ba kung kanino ang numerong ito? Tiningnan ito ng babae at sumigaw, at nagpapanggap kang hindi mo kilala ang asawa ko. Asong babae ka. Bago pa siya makatapos ay sinampal na naman siya ni Cameron. Sapat na ang sampal na ito para matarante siya, at patagilid siyang bumagsak sa lupa. Hinawakan siya ni Cameron sa kanyang buhok at itinaas ang kanyang ulo. Si Ronald George ang asawa mo. Mahusay, tatandaan ko yan. Wala ni isa sa inyo ang lumalayo.
Anong gagawin mo? Parang takot na takot si Gina. Malamig na ngumiti si Cameron. Hindi mo na kailangang malaman, Mrs. George. Kung alam mo ang totoo, iiyak ka. Kung may mangyari man sa batang ito na ang katapusan ninyong dalawa. Tinulak niya si Gina, naglakad papunta kay Didi, binuhat, at umalis. Samantala, tahimik na ni-record ni Jessie ang lahat ng nangyari. Masaya niyang pinanood ang video sa kanyang telepono, ipinost ito sa Twitter pagkatapos itong i-edit, at tumawag. Tulungan mo akong makakuha ng tweet sa trending. Pinakamabuti kung kaya mong sirain ang taong iyon. Inihatid ni Cameron si Didi sa isang ospital. Nang nagpapagamot si Didi, napasandal si Cameron sa dingding. Hindi pa siya ganoon kagalit sa sinuman. Muntik na niyang mapatay ang babaeng iyon. Kabanata 2259. Pinilit ni Cameron si West na makipag-ugnayan sa lalaking iyon, at kinumpirma ng huli kung saan sila magkikita sa susunod na araw. Nalaman din niya ang may-ari ng telepono mula sa mobile service provider. Inakala niyang magiging ayos lang na iwan si Didi sa park kasama ang mga bata, ngunit hindi niya inaasahan na may aatake sa kanya. Nang makita niya ang mga pasa ni Didi, kasama na ang mga bakas sa kanyang leeg, nakaramdam siya ng labis na pagkakonsensya. Isang grupo ng mga tao ang lumabas sa elevator. Tumangala siya at nakitang nauuna si Waylon sa mga bodyguard. Kumunat ang noo ni Waylon at huminto sa harapan niya. Kamusta si Didi? Hindi ko pa alam. Tumayo si Cameron at tumingin sa ibaba. Pasensya na po, kasalanan ko iyon. Ipinatong ni Waylon ang isang kamay sa kanyang balikat. Wala ka nang mababago ngayon. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng doktor. Maya-maya pa ay lumabas na ng kwarto ang doktor. Agad na naglakad si Cameron at nagtanong, kamusta siya? Hindi naman malubha ang mga sugat niya, kaya halos maayos na siya. Kayong mga magulang ay kailangang mas alagaan ang inyong anak. Huli na ang lahat kapag may nangyaring masama. Matapos ibigay ng doktor ang kanyang diagnosis, idinagdag niya ang piraso ng payo na iyon. Nakayuko ang ulo ni Cameron habang tahimik siya. Tumango siya, saka pumasok sa kwarto. Nakahiga si Didi sa kama at may maitim na pasa sa noo. Umupo si Cameron sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Didi. I'm sorry, kasalanan ko ang lahat. Dapat pala kanina pa ako nakabalik. Sorry talaga. Bumaba ang tingin ni Cameron nang makaramdam siya ng matinding guilt. Napatingin si Didi sa kanya. Ayos lang ako, Cam. Medyo masakit lang. Lalo akong sasaktan ni Lola. Hindi na napigilan ni Cameron nang marinig niya iyon. Tumangala siya, at ang mga mata niya ay basa. Didi, walang maglalakas loob na hawakan ka ulit. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Didi, at hinawakan ang pasa sa noo. Kung may sumakit sa iyo, sampilan mo. Hindi kami nambubuli, pero hindi rin namin kukonsintihin ang pambubuli. Nagulat si Didi, ngunit ang mga taong nanakit sa iba ay masasamang bata. Ngumiti si Cameron at tinapik ang kanyang ilong. Yung mga nang-aapi lang ay masasamang bata. Nabuli ka, kapag sinaktan mo sila habang binubuli, self-defense na. Ang pagtatanggol sa sarili ay isang paraan upang maprotektahan ang iyong sarili. Kung mapoprotektahan mo ang iyong sarili, mapoprotektahan mo ang mga taong pinakagusto mong protektahan. Nagulat si Didi. Matapos masira ang kawalang kasalanan ng isang bata, ang lahat ng kanilang mga pangarap ay nadurog, at hindi na sila umaasa sa anumang bagay sa mundo. Magiging mapang-uyam din sila sa lahat ng bagay at sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Ngunit ang sinabi ni Cameron sa kanya ay parang isang maliit na bato na itinapon sa tubig. Ang splash ay hindi malaki, ngunit nagsimula ito ng isang ripple. Pinagmasdan ni Waylon ang nangyari at ngumiti, saka tumalikod na lumabas ng silid na may malamig na ekspresyon. Nagtagal si Cameron kasama si Didi sa kwarto bago umalis. Paglabas niya, nakita niya si Waylon na tumatawag sa koridor at nagtungo sa kanya. Tinapos ni Waylon ang tawag at humarap sa kanya habang nilalayo ang kanyang telepono. Bakit ka nasa labas? Bumaba ang tingin ni Cameron. Kasalanan ko ang nangyari. Ako ang sisisihin kung kailangan ng paliwanag ni Freya at ng kapatid mo. Siya ang may pananagutan sa mga pinsala ni Didi. Kahit sisihin siya, hindi siya magsasabi at tatanggapin na lang niya ang nangyari. Ngumiti si Waylon at lumapit sa kanya. Gusto mong managot? Kabanata 2260 na po. Of course, sabi ni Cameron sa seryosong tono. Na-admit si Didi dahil sa kapabayaan ko. Ako ang may pinakamalaking responsibilidad. Hinayla siya ni Waylon sa kanyang mga braso na ikinagulat niya. Lumapit siya at inilapat ang mga labi sa noo niya.
Huwag kang mag-alala, nandito ako. Napaiwas siya ng tingin. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa akin. Kinurot ni Waylon ang baba niya. Mabuti pang pag-isipan mo. Buntis si Freya. Kapag nalaman niyang nasaktan si Didi, kaya mo ba talagang tiisin ang kahihinatnan kung may mangyari sa kanya? Natigilan si Cameron. Hindi niya naisip iyon. Ang mga buntis na kababaihan ay hindi dapat ma-stress. Kung may nangyari kay Freya, puputulan siya ng mga Goldman. Pinagdikit niya ang lobby niya. Paano mo ako tutulungan? Napangiti siya. Mas madali kung bahagi ka ng pamilya. Tinitigan siya ni Cameron at inalis ang kamay niya pagkatapos ng mahabang paghinto. Sinusubukan mo na naman akong lokohin. Inayos ni Waylon ang kanyang coat at nagtaas ng kilay. Ganyan ba talaga iniisip mo? Lumingon siya. Kahit buntis si Freya, malalaman din niya ang nangyari kay Didi. Maaari ba nating itago ito sa kanya? Hindi naman mahalaga kung kaya natin. Higit sa lahat, matutulungan mo si Didi na buksan ang kanyang puso. Napatingin si Waylon sa kanya. Ipanalo sila sa magandang resulta. Nag-cross arms si Cameron at biglang tumawa. Sige, dadalhin ko si Didi kay Emperor at bibigyan ko siya ng bagong Didi. Napangiti si Waylon. Oo naman. Babalik na sana si Cameron sa kwarto, pero bigla siyang may naalala, kaya nilinggan niya ito. By the way, pwede ka bang magpatingin kay Ronald George? Pinakamabuting alamin kung sino ang nasa likod niya. Nagtaas siya ng kilay. May reward ba ako? Kumuha ka ng paa ng baboy. Kumunat ang ilong niya, saka tumalikod at pumasok sa kwarto. Humalaklak si Waylon dahil lalong nagiging adorable ang babaeng ito. Nang gabing iyon, 9:30 p.m., sa Seaview Villa. Nagpark si Colton sa driveway. Ang bahay ay maliwanag na naiilawan. Tumayo siya sandali sa labas bago pumasok. Sinabi sa kanya ng katulong na tulog na si Freya. Umakyat siya sa itaas at marahang itinulak ang pinto ng master bedroom. Nag-iwan ng ilaw si Freya para sa kanya. Pumunta si Colton sa kama at umupo. Iminulat ni Freya ang kanyang mga mata ngunit tulala pa rin. Bumalik ka na. Tumango si Colton at nakasabit sa hangin ang kamay nitong nakaunat para hawakan ang mukha niya. Binawi niya iyon. Si Didi ay mananatili sa Emperor saglit. Nasa kalahati na siya at antok na antok ang boses niya. Alam ko, marahan niyang sinabi, matulog ka na ulit. Hindi sumagot si Freya na para bang mahimbing na natutulog. Naligo siya sa banyo ng katabing kwarto, saka nagsindi ng sigarilyo sa balkonahe. Siya ay hindi kailanman naninigarilyo ngunit kamakailan lamang ay nagsimulang kunin ang ugali. Madilim ang gabi, gayon din siya. Umihip ang usok sa kanyang mukha habang nakapikit at inaalala ang natuklasan ni Leonardo. Si Gina George ang babaeng nagsimula ng chismis sa kasino. Ang kanyang asawa ay si Ronald George. Ilang beses nang nanloko si Ronald noong buntis ang kanyang asawa. Iyon ay kung paano siya nagkaroon ng depresyon na tumagal ng 4 na taon. Ang kanyang psychologist ay si Jesse Bluman. Kalahating taon na ang nakalipas, ipinadala niya si Didi kay Jesse para ipagamot. Kung sa simula pa lang ay pinipilit na ni Jesse si Didi, iyon ang magpapatunay na lahat ng ginawa ni Didi sa nakalipas na kalahating taon ay may kaugnayan sa kanya. Gayunpaman, nakinig lamang siya kay Jesse at naisip na tinatanggihan ni Didi ang paggamot. Hindi niya naisip kung bakit niya ito tatanggihan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang itinulak niya ang isang bata sa malalim na dulo. Hindi niya kayang harapin sina Freya at Didi.